gustong pausapan yung tinuloy nila na hearing ngayon sa Kongreso. Makikita naman natin sa unang-una pa lang yung speech ni Luistro. May patama, may galit, saka may hinanaing gustong ipahiwatig. Nakita kasi nung Lunes pumunta si Mans Carpio, asawa ni Bibi Sara, pumunta dala ng mga abogado doon sa para magsampa ng kaso sa Quezon. Tapos yung mga sabi ni Percy Sindanya, mayroon daw kunong favoritism si Mans Carpio kasi nasali siya, si Luistro at yung mga iba pang mga nag-execute para i-open yung AMLAC record, diba? Tapos nagbigay sila ng mga speech. Makikita po natin na sa record may mga congressman na parang nakuryente kasi naman nila na hindi sila abogado, tapos yung abogado mismo nilabag yung kautusan or yung mga bagay na hindi dapat ino-open in public, tapos naka-live pa. Problema talaga yun. Tapos on the record na nasa 8 years daw yung kulong pag napatunayan yung mga ginawang pagpilit na buksan yung AMLAC record na walang paintulot ng may-ari or authorization kung sino man yung sinabinahan or sinong bank account man yung gustong ipa-open. Narinig ko yung mga yun si Congressman Benny Abante. Sabi niya may mga verses pa siyang sinabi na kailangan daw ma-reveal kung ano man kasi walang sikretong hindi na bubunyag raw. Kaso pinaubayan niya na stop na lang tapos hayaan na lang na sa Senado na yun i-open, kasi pag binilit nila na i-open yun, foul talaga. Hindi man nakasali si Benny Abante doon sa mga kinasuhan, pero madadagdag siya doon kasi ipipilit lang buksan yung income tax return ng mag-asawang Duterte, Mans Carpio. Tapos pati si Joel Chua parang nakurete na rin baka naisip niya na baka ako na yung isusunod na sasampa ng kaso kasi hindi illegal kasi yung pag-open nila, walang authorization, walang nilabag nila yung mga secrecy law. Yan yung problema. Tapos may mga ibang congressman na galit, si Luistro, si Jokno, malumanay pa rin si Jokno kahit na sinampan siya ng kaso. Siguro sanay na to si Jokno na masampa ng kaso kasi hindi pa rin, parang immune na siya sa mga ganong bagay. Parang okay lang sa kanya marami na siguro sa isip niya, marami na nagsampa sa akin pero hindi naman ako nakukulong. Yan. Tapos si Laila de Lima, malumanay pa rin. Kailangan pipilitan talaga niya na buksan yung box. Pero nasa desisyon din nila din yun Kung bubuksan nila, malaking problema yon. Makita man na may legal o illegal yung mga record sa PIR ng asawang Duterte. Kung may makita silang kakulangan, ganyan, approve. Pag okay naman yung record talaga disapprove yan sa kanya. Tapos disapprove pa
Tapos may harapin pa silang kaso. Yan ang magiging problema niyan. Masakit talaga yan sa isip sa mga congressman ngayon. Kasi para na-pressure sila. Na-pressure sila na kailangan na ma-take down na talaga si Sara. Kasi na mga 700 days to go na lang. Mahigit. Para mag-election ulit. Malapit na yun. Kaya puspusa na double time na sila. Kapag umabot sa panahon na gano'n na December na magpapalit na yung taon, mahihirapan sila niyan. Pag ngayon na-survive ni Sara, next year wala nang papasag impeachment complaint. Kasi wala na eh. Yung iba niyan, sure. May mga bahaya naman siguro sila doon sa ibang bansa. Hanggang si Duterte pa yung nasa dito sa magiging presidente, doon muna sila magpapalamig. Ganon. Pero pag ayan, hayaan natin siguro sila na magdesisyon saka mamaya alam natin sa pag-continuation ng kanilang mga hearing. Total, inimbitahan naman na yung taga-BIR. Nasa BIR na yun yung desisyon, pero without authorization, kahit sino pa man yan, wala yung magagawa. Pag inopen nila, may kakaharapin na sa kaso. Kahit na mga opisyal. Yung sa AMLAC, ayun. Sorry, may mga truck kasi dumadaan dito sa area na hindi nagre-recordan. So yan yung magiging problema sa AMLAC. Diba si President Marcos yung nag-appoint doon sa yung sa AMLAC. Tapos 2 weeks pa nakakalap na talaga sila ng record. Yun, problema talaga yun. Kaya siguro ang dapat gawin lang ng Congress dyan, nakakuha naman sila ng mga probable cause na pwede i-impeach si Sara, ipasa na nila doon sa Senado, para Senado na yung magdesisyon na i-open yung BIR records. Kasi pag sa Senado na sila talaga yung autorisado talaga para sa impeachment. Tapos may pagbubuli pa yung si Mans Carpio, sabi ni Percy Sigda niya na husband of the year. Grabe naman siya. Talaga bang hindi niya matanggap na kinasuhan siya? Pero sa mga kongresman, okay lang yan naman. Kaso lang naman yan. Sa dami-dami pa naman ng maleta na binigay sila. Kaya naman lang pabayaran lang. Ang lahat ay pera-pera lang naman. Kahit sino ka pa dito ka lakas sa tao. Ano ka popular? Sa pera na ang gagamitin, wala. Talagang sira talaga yung buhay mo. So, don't forget to like, subscribe, and comment po para sa mga susunod ko pa ng mga update na vlog. Pag-uusapan natin yung mga bagay na gusto nyo pag-usapan. Just like, comment, subscribe. Laguin po natin yung account ko. Salamat. Sorry kung ito talaga kasi ito yung sinuot ko para hindi ako ma-identify kasi alam mo na yung mga sa kabila magre-report yung may sa mga era kasi namin dito may mga anti at pro, may mga wala sila ano ba yun, yung nasa gitna lang yung iba. So please subscribe.